So na-lay off na po kami. Wala na po kami. Kamusta na po kayong lahat? Si Mang Jose po ito, isang OFW dito sa Canada. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Yan po yung uling pinost kong video. So thank you very much sa lahat ng mga bagong subscriber. Salamat po sa lahat ng mga nanood at sa hindi nag-skip ng ads. Salamat po. Intro muna tayo. Sorry. So bago ang lahat, may share nga pala ako sa inyong asin. So na-lay off na po kami. Wala na po kaming trabaho. Wala na po kaming trabaho. Kaya yung mga buzzer dyan, pasok. Lagi naman kayo nandyan, di ba? Ganun pa man, okay lang yun. So dito sa New Brunswick, marami talagang mga seafoods plant factory na seasonal po yung trabaho nila. Seasonal means hanggat pwede pa silang mangisda, yung mga fisherman dito. Alam ko October 10 or 11, hindi na sila pwede mangisda. Kaya yung production namin is konti na lang, so hindi na nila kailangan ng mga tao. So this month, nag-lay off na talaga sila ng mga staff. Pero bago yun, sinisigurado muna ng company namin na meron na kaming enough na hour para makapag-EI. So sa EI, hindi ko muna itatakil sa inyo kasi hindi pa naman kami nakapag-EI. Kaya wala pa akong idea doon, nagtatanong-tanong pa lang. Ang dami naming mga staff na layoff. Yung iba, mga matatagal na, 2016, 17 pa silang nandito, nagtatrabaho as a seasonal. So yung layoff sa kanila is parang bakasyon lang. So okay sa kanila na nagli-layoff kasi nasanay na sila na pag nag-layoff sila, meron naman silang bi-week na nakukuha. Yun yung employment insurance. So yung sa amin, wala pa, hindi pa namin alam kasi nga hindi pa kami nakakapag-apply. Yung may mga kamag-anak dito na malapit lang, katulad ng Nova Scotia or ng PEI, Moncton, yan, sigurado magsisiuwian yan. Doon sila mag-i-spend ng time sa mga kamag-anak nila. Meron din ako umuwi ng Alberta, kaya lang hindi sila nagbabaylan kasi masyadong malayo tsaka delikado ang biyahe. So doon sila nag-i-spend ng off-season nila sa mga kamag-anak nila. Kaming wala akong mga kamag-anak, so stay lang muna kami dito sa bahay. Focus lang kami sa pag-asikaso ng mga bata, paglinis ng bahay, at kung ano-ano pa. Pag-decorate ng, ayan, katulad niyan, Christmas or mga activity sa labas. Nilalabas namin yung mga anak namin, pinapa-attend namin ng kung ano-ano activity para hindi sila nakafocus lang sa gadget or sa TV, sa computer, alam mo na. There. Wow. Don't forget the manner, Kurt. You need another big bag. You need a big bag. Transfer it. Reload. There you go. Say thank. Thank you. Reload. Reload. There you go. Thank you. Come here. Kurt, come here. Kurt. What are you gonna say? You're welcome. This is left still? Yeah. Thank you. Okay, anything? Okay. Good job. Thank you. Bigay mo kay dati lahat. May ilaw yan na. Okay. Knock here. Reload. Salamat. Oh. Don't. Thank you. Salamat. That's for the game. That's
Dang! Thank you. What do you want? You wanna drink it? Hindi rin kami kasi basta pwede mag-cash job or mag-part-time kasi nga bawal yun. Nabalitaan nyo naman, diba? May nahuli na 4 na undocumented na kabayan sa Alberta. So, hindi para mag-risk kami ng gano'n. So, ganun pa man, ina-advise ko na lang yung mga bagong parating or bagong mag-join sa company. Maisingit ko na sa November may mga may interview na nirecommend ko. So, good luck sa inyo. Ito, pakinggan nyo to ha. Once na mag-start kayo sa trabaho, so, tandaan nyo to, every week ang sahod sa trabaho. So, linggo-linggo, tuwing Thursday, try ninyo yung mag-save. Kasi pag ganitong off-season na talaga, wala na kayong ibang aasahan na pera or na sahod. Pag nag-off-season means wala na kayong sweldo, wala na kayong pasok, wala na kayong sweldo. Kaya kailangan magtabi kayo. Yan yung hindi nasabi sa amin ng iba. Kaya ngayon, binabahagi ko na sa inyo. Kaya kami ngayon, dito lang muna sa bahay, kain. Hanggang sa kapag ka nagwe-weekend, lumalabas naman kami. Kung halimbawa, mayroon naman kayong mga ibang inaasahan, katulad ng CCB, malaking bagay na rin yun. Tapos kung may papasok pa sa inyong GST, di ba? Malaking tulong yun. Ang alam ko sa GST, quarterly. Pero yung sa CCB, monthly yun eh. So, malaking bagay yon para maibayad ninyo sa ibang mga bills ninyo, sa bahay, sa sasakyan, sa insurance. Doon sa susunod na video ko, kapag na-meet ko na yung mga nirecommend ko, yun, isasama ko sila sa vlog para at least kahit pa paano, mabigyan ko naman ng konting attention yung mga basher dyan na basta lang daw mag-vlog. Wag po kayong mag-alala kasi nakakatulong naman po yung vlog na to kahit pa paano. Lalo na dun sa mga katulad namin na same ng situation, na naghahanap ng status. Hindi lang basta naman vlog to. Siyempre, nagbibigay din kami ng mga information lalo na sa mga application or applyan. Hindi ko na nga rin pala na-share sa inyo kung paano yung daily na trabaho namin. Siguro sa susunod na video. Kasi unang-una, yung orientation namin, yun yung number 1 na sinabi talaga ng employer. Na bawal kaming maglabas ng logo or ng pangalan ng company. Pero kung halimbawa naman na gusto nyo talagang malaman, mag-apply po kayo sa amin. Isisend ko sa inyo yung email, mag-send kayo ng resume. Kapag nag-email back sila, makikita nyo yung pangalan ng company at saka yung mismong logo. Kaya yung mga nagtatanong, pasensya na kayo. Iniingatan ko lang na ma-expose kasi baka mamaya makita to ng management namin or ng employer namin, di tegi agad ako dun. Sayang ang tato. So siguro hanggang dito na lang muna, and happy Halloween muna. So again, maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para masubaybayan ninyo ngayong buhay ng seasonal na trabaho dito sa New Brunswick. Lalo na ngayong off-season. Kung ano nang ang pinagkakaabalahan, kung ano yung mga possible na pwedeng pagkaabalahan, isi-share ko po dito sa YouTube ko. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.